Ngayong araw ay sisilipin natin ang isang nakakanibal na kasong kriminal mula sa South Korea. Isang kasong naglantad ng madidilim na katotohanang bihirang makita sa likod ng makintab na imahe ng bansang madalas mapanood sa telebisyon. Noong ika-26 ng Marso 2015, bandang 12:10 ng tanghali, dalawang lalaki ang nagmamadaling pumasok sa isang motel sa Guanac District, Seoul habang desperadong humihingi ng tulong sa may-ari ng motel. Ipinahayag nila na nasa room 208 ang kanilang nakababata na kapatid at mula pa raw kaninang umaga ay hindi na nila ito makontak kaya nagtanong sila kung maaari bang buksan ang pinto ng kwarto. Sinubukan munang tawagan ng may-ari ang kwarto ngunit walang sumasagot. Ayon sa talaan ng motel, isang lalaki at isang babae ang nag-check-in sa room 208 bandang 6:40 ng umaga. Dahil dito ay kinuha ng may-ari ang susi at nagtungo sa silid kasama ang dalawang lalaki. Matapos kumatok ng ilang beses nang walang tugon, naghinala siyang may nangyaring hindi normal kaya maingat niyang binuksan ang pinto. Pagpasok nila sa loob, tumambad ang isang dalagang nakahiga sa kama at natatakpan ng kumot. Sa una ay inakala ng may-ari na natutulog lamang ito kaya marahan niya itong niyog-yog habang paulit-ulit na tinatawag. Ngunit hindi ito gumagalaw. Ngunit nang ilapit niya ang kanyang kamay sa ilong ng babae upang tingnan kung humihinga pa ito, wala siyang naramdamang hangin. Dahil sa matinding gulat ay agad na sinubukan ng dalawang lalaking kasama niya na magsagawa ng CPR ngunit hindi pa rin nagpakita ng anumang reaksyon ang babae. Habang nanginginig sa takot ay tumawag ng pulisya ang may-ari ng motel at pagdating ng mga otoridad makalipas ang ilang sandali, kinumpirma nilang wala ng buhay ang babae. Habang sinusuri ang katawan ay napansin ng mga investigador ang malinaw na palatandaan ng pagsakal. May maliliit na pulang tuldok sa loob ng kanyang mga talukap. Indikasyon ng mga pumutok na ugat dulot ng matinding pressure sa mata habang nawawala ng hininga. Nang halugugin ng pulisya ang buong silid, lalo silang nagtaka dahil napakalinis nito na halos imposibleng paniwala ang may naganap na pagpatay roon. Nasa maayos pa rin ang mga tuwalya at sipilyo habang tuluyang tuyo ang sahig ng banyo. Malinaw na sinadyang maglinis upang mabura ang anumang bakas ng presensya sa lugar. Sa kabutihang palad, nakakita ang mga investigador ng himaymay ng balat sa ilalim ng mga kuko ng biktima. Bukod dito, may natagpuan din silang isang hibla ng buhok sa maselang bahagi ng katawan ng isang lalaki sa sahig ng banyo. Nang isailalim ito sa DNA testing, nakumpirmang iisang lalaki ang pinagmula ng parehong ebidensya. Ngunit may naging problema. Walang katugmang DNA sa database ng pulisya na nangangahulugang posibleng unang beses pa lamang gumawa ng krimen ang salarin. Sa kuha ng CCTV ng motel, nakita ang biktima na pumasok sa room 208 kasama ang isang lalaki bandang 6:43 ng umaga. Makalipas ang 2 oras, eksaktong 8:30 ng umaga, lumabas ang lalaki ng mag-isa. Pagkatapos noon ay wala ng ibang taong nakita pang pumasok o lumabas ng silid. Dahil dito, malakas ang hinala ng pulisya na siya ang pumatay sa babae. Ngunit may isang problema. Nakasuot siya ng itim na sombrero na nakababa ng husto kaya hindi malinaw ang kanyang mukha sa CCTV footage. Bukod pa rito, nawawala rin ang pitaka at cellphone ng biktima na pinaniniwala ang kinuha ng salarin bago tumakas. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nagbigay parang isang kahina-hinalang detalye ang may-ari ng motel sa pulisya. Ang dalawang lalaking humiling na buksan ang room 208 ay nagpakilalang mga tunay na kapatid ng biktima, ngunit nakapagtataka dahil matapos nilang makita ang bangkay at subukang magsagawa ng CPR. Bigla silang naglaho nang dumating na ang mga pulis. Malinaw na may itinatago ang dalawa. Nang suriin ng mga investigador ang CCTV footage, natuklasan nilang 2 beses palang bumalik ang mga ito sa motel noong umagang iyon
Una ay bandang 9:00 ng umaga at muli bandang 11:00. Sa paniwalang nasa paligid pa ang mga ito, agad na nagsagawa ng operasyon ang pulisya upang hanapin sila at makalipas ang 2 oras. Natagpuan silang nagtatago sa isa pang motel sa malapit. Nang maaresto, bigla nilang binago ang kanilang pahayag at sinabing hindi sila magkapatid ng biktima kundi mga kaibigan lamang nito. Ayon sa kanila, pumunta sila sa motel dahil hindi nila makontak ang babae matapos silang magkaroon ng nakatakdang pagkikita. Sa puntong iyon, malinaw na sa pulisya ang tunay na relasyon ng tatlo. Alam na alam ng dalawang lalaki kung saang kwarto naroon ang biktima at 3 beses pa silang bumalik sa mismong lugar. Unti-unting nabuo sa mga investigador ang kabuang kaso na isa itong kaso ng iligal na prostitusyon. Ang dalawang lalaki ay mga bugaw habang ang biktima naman ay isang prostitute. Ngunit mas lalo pang ikinagulat ng mga otoridad ang tunay na pagkakakilanlan ng babae. Ang biktima ay isang 15 years old na dalagita na nagngangalang John Mina at kalaunan ay napag-alamang napilitan lamang siyang pumasok sa ganitong gawain. Kasama niyang nakatira noon ang kanyang ina at nakakatandang kapatid na babae sa Jeonpyong County, Chongchung Province, South Korea. Matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang ay itinaguyod ng kanyang ina ang pamilya sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng isang beer hall. Dumaan si Mina sa mahirap na yugto ng kanyang buhay dahil sabay niyang naranasan ang hiwalayan ng kanyang mga magulang at ang pagdadalaga. Dahil abalang-abala ang kanyang ina sa trabaho ay mas naging malapit siya sa kanyang ate. Ngunit habang tumatagal ay lalo siyang naging mapusok at madalas nang lumalayas sa kanilang bahay. Noong Nobyembre 2014, nag-iwan si Mina ng maikling sulat kung saan sinabi niyang lalabas lamang siya para magpahangin ng ilang araw bago siya tuluyang umalis ng bahay. Dahil nangyari na ito noon ay inakala ng kanyang ina at kapatid na muli rin siyang babalik. Nakakapagpadala pa siya noon ng mga text message sa kanyang ate kaya hindi sila gaanong nag-aalala sa simula. Ngunit sa pagkakataong ito, mahigit 1 buwan siyang hindi umuwi. Unti-unting nabahala ang kanyang ina at paulit-ulit siyang tinatawagan, ngunit naka-off na ang kanyang cellphone at wala ring alam ang kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang kinaroroonan. Sa huli, makalipas ang 1 buwan mula nang siya ay mawala, nagsampa na ng missing person report ang kanyang pamilya noong Disyembre. Kalaunan, nabunyag na matapos tumakas sa kanilang bahay ay nagtungo si Mina sa Seoul nang walang malinaw na plano. Wala siyang kilala roon at wala ring matutuluyan kaya palakad-lakad lamang siya sa mga lansangan at habang naglalaboy ay nakilala niya ang tinatawag na runaway family sa pamamagitan ng isang online forum. Ang runaway family ay grupo ng mga menor de edad na tumakas sa kanilang mga tahanan at nagsasama-sama upang mabuhay. Madalas silang manatili sa murang motel o long-term lodging, ngunit kahit magkakasama sila, problema pa rin nila ang pera dahil hindi sila maaring legal na makapagtrabaho. Sa ilalim ng labor law sa South Korea ay kailangan ng pahintulot ng magulang o guardian bago makapagtrabaho ang isang menor de edad. Dahil karamihan sa kanila ay tumatakas sa bahay, imposibleng makakuha sila ng ganoong pahintulot. Dahil dito ay marami sa kanila ang napapasok sa ilegal na gawain habang may ilang matatandang tao namang sinasamantala ang kanilang sitwasyon. May mga taong lalapit sa mga batang palaboy at aalukin sila ng pagkain, matutuluyan at pag-aaruga. Ngunit kalaunan ay pipilitin silang gumawa ng ilegal na aktibidad gamit ang pananakit at pagbabanta. Sa kasamaang palad, hindi rin nakaligtas si Mina sa ganitong panganib. 2 lalaking may edad na 28 na sina Choi Jae-woo at Shin Woo-jin ang mga sangkot sa ilegal na prostitusyon. Target nila si Mina at upang makuha ang tiwala nito, binibilhan nila siya ng pagkain at damit. Unti-unti namang naging malapit ang dalagita sa kanila at napagkamalan niyang tunay na pag-aaruga at pagmamahal ang ipinapakita ng mga ito.
Napansin ito ni Jae-woo kaya mas lalo niyang kinontrol si Mina. Sinabi niya kay Mina na masikip at magulo ang tinitirhan nito dahil puro bata ang kasama niya at ipinahayag niyang sasamahan at aalagaan niya ito. Pagkatapos noon ay dinala niya ang dalagita sa isa pang motel sa Bongchundong na halos 300 feet lamang ang layo mula sa motel kung saan kalaunan ay naganap ang krimen. Inaniwala niya si Mina na doon na sila mananatili ng matagal at magiging komportable na ang kanyang buhay. Dahil inosente at umaasang may taong tunay na nagmamalasakit sa kanya, sumama si Mina nang walang pag-aalinlangan. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa motel, biglang nagbago ang ugali ni Jae-woo. Una nitong kinuha ang cellphone ni Mina upang tuluyang maputol ang komunikasyon nito sa labas. Kasunod nito ay sunod-sunod na pananakit at pagmamalupit. Hindi siya pinapayagang kumain o uminom hanggat hindi sumusunod sa mga utos. Sa pamamagitan ng pananakit, pagkukulong at matinding pang-aabuso ay tuluyan nilang sinira ang kanyang kakayahang lumaban at pinilit siyang sumunod sa kanilang kagustuhan. Ang paraan ng grupo ay gumamit ng anonymous chat application kung saan ipinupost nila ang totoong larawan ni Mina habang nagpapanggap na isa na itong legal na nasa hustong gulang upang manghikayat ng mga lalaki. Bagamat humigit kumulang 5 feet and 5 inches ang taas ni Mina na mas matangkad kaysa sa karamihan sa kaedad niya, halatang mas bata pa rin ang kanyang mukha kumpara sa isang tunay na adulto. Ngunit walang pakialam ang mga customer. Sa katunayan ay lalo pa siyang naging popular dahil sa kanyang murang itsura. Pinilit si Mina na magbenta ng sarili 5 araw bawat linggo at kung minsan ay umaabot pa ng 10 beses sa loob ng isang araw. Mula nang magsimula siyang manirahan kasama ang grupo ni Jae-woon noong Pebrero hanggang ika-26 ng Marso. Napilit siyang gawin ito ng mahigit 250 times sa loob lamang ng halos 2 buwan. Noong araw ng insidente, ika-26 ng Marso 2015, gumawa ang grupo ni Jae-woon ng chat room na pinangalan ng Quick Call at gaya ng dati ay ipinost nila roon ang mga larawan ni Mina. Ilang sandali lamang ay halos 50 lalaki agad ang sumali sa chat room. Mula sa mga ito, pumili sila ng isang lalaking nasa edad 30 pataas at inayos ang pagkikita. Bandang 6:43 ng umaga, sa utos ng kanyang mga bugaw, pumasok si Mina sa motel kasama ang naturang lalaki habang naghihintay naman si Jae-woo sa isang internet cafe sa malapit. Karaniwan, nakakatanggap sila ng mensahe sa loob lamang ng 1 oras ngunit sa araw na iyon, makalipas ang 2 oras ay wala pa rin silang balita. 2 beses silang bumalik sa motel at kumatok pa sa pintuan ng silid. Nang walang sumasagot ay nagpasya silang bumalik muna sa internet cafe at maghintay pa. Ang ikatlo at huling balik nila ay bandang tanghali. 6 na oras matapos pumasok si Mina sa kwarto. Doon nila natagpuan ang malamig at wala ng buhay na katawan ng dalagita. Inaresto ng pulisya ang grupo ni Jae-woo dahil sa human trafficking at iligal na prostitusyon. Sa kabutihang palad ay may laman pang mahalagang ebidensya ang kanilang mga cellphone kabilang ang chat history ng kanilang transaksyon. Sinundan ng mga investigador ang user ID ng lalaking nakausap nila at nakipagtulungan sa kumpanya ng aplikasyon upang matukoy ang IP address nito. Kalaunan ay natukoy ang suspect bilang si Kim Jae-chon, isang 38 anyos na lalaking nakatira sa Sihong, Gyeonggi Province. Noong ika-28 ng Marso, nagtungo ang pulisya sa inuupahang apartment ni Kim at kumatok sa pintuan. Nagtanong ang mga pulis ngunit walang sumagot at matapos ang paulit-ulit na pagtatangka ay naghinala silang maaaring tumakas na ito. Gayunpaman, nang suriin nila ang CCTV footage, nakita nilang si Kim na nakasuot ng itim na damit at cap ay pumasok sa gusali noong ika-26 ng Marso at hindi na muling lumabas. Ibig sabihin,
siya ay nagtatago pa rin sa loob ng gusali. Dahil dito, nagsagawa ng tuloy-tuloy na surveillance ang pulisya sa apartment at kahit dumilim na ang paligid, nananatiling patay ang mga ilaw sa loob at walang anumang galaw na namataan hanggang kinabukasan ng hapon. Dahil hindi nila maaaring hintayin iyon habang buhay, nagpasiya silang pasukin ang apartment. Ang plano ay sirain ang fire escape wall na konektado sa katabing unit at doon dumaan papasok sa balcony. Delikado at komplikado man ang operasyon, kinakailangan itong gawin dahil mataas ang posibilidad na makatakas si Kim kung sa harapang pinto sila dadaan. Bandang 4:32 ng hapon, matagumpay na nakapasok ang mga pulis sa apartment at gaya ng inaasahan, naroon pa rin si Kim Jae-won. Nang makita niyang may mga pulis nang pumapasok mula sa balcony, agad siyang nagtangkang tumakas, ngunit may isa pang grupo ng mga otoridad na nakaabang na sa harap ng pintuan. Matapos maaresto ay itinanggi ni Kim Jae-won na siya ang pumatay kay Mina. Inamin niyang siya ang lalaking nakipagkita rito, ngunit iginiit niyang buhay pa raw ang dalagita nang umalis siya sa motel. Ayon sa kanyang salaysay, habang naliligo siya ay nagpalit pa umano ng damit si Mina at naupo sa kama habang gumagamit ng online shopping app sa cellphone nito. Ngunit hindi naniwala ang pulisya sa kanyang kwento. Wala nang ibang taong pumasok sa silid matapos siyang lumabas at malinaw din ang mga palatandaan ng pagsakal sa katawan ng biktima. Dahil dito, kumuha ang mga investigador ng DNA sample mula kay Kim Jae-chon. Tulad ng naunang nabanggit, may mga nakuhang himaymay ng balat mula sa ilalim ng kuko ni Mina at hibla ng buhok mula sa banyo ng motel. Nang lumabas ang resulta ng pagsusuri, eksaktong tumugma ang DNA ni Kim sa mga ebidensyang natagpuan sa crime scene. Sa harap ng matibay at hindi matatakasang ebidensya, napilitan si Kim Jae-chon na aminin ang kanyang krimen, ngunit hindi pa roon natapos ang kaso. Habang iniimbestigahan ng pulisya ang pagkamatay ni Mina, kinumpis kanila ang cellphone ni Kim at sinuri ang laman nito. Doon nila aksidenteng nabuksan ang notes application ng suspect at ang kanilang nadiskubre ay lubhang nakakabigla. Nakatala roon ang detalyadong record ng kanyang mga krimen na tila isang personal na crime journal. Isa-isa niyang isinulat kung paano niya isinagawa ang mga krimen at kung paano niya planong makatakas matapos ang mga ito. At higit sa lahat, hindi lamang iisang kaso ang laman nito, kundi 3. Ibig sabihin, si Mina ang kanyang ikatlong biktima. Bago natin talakayin ang iba pa niyang krimen, mahalagang silipin muna ang nakaraan ni Kim Jae-chon. Ipinanganak siya sa isang ordinaryong pamilya. Ang kanyang ina ay nagpapatakbo ng negosyo sa pagpapaupa ng apartment, kaya hindi siya nakaranas ng matinding problema sa pera habang lumalaki. Ngunit mayroon siyang congenital condition na tinatawag na hemangioma. Isang kondisyon kung saan labis na dumadami ang cells ng blood vessels at nagdudulot ng mga bukol o mapupulang marka sa balat. Hindi ito tulad ng cancer at kadalasang hindi nagdudulot ng matinding sakit, ngunit nagiiwan ito ng kapansin-pansing marka sa katawan. Sa kaso ni Kim Jae-chon, nagkaroon siya ng malaking mapulang birthmark sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Dahil dito, matindi siyang nabuli noong bata pa siya at madalas siyang pagtawanan at tuksohin ng ibang bata ng mga katagang maghilamos ka nga. Unti-unti siyang naging obsessed sa kalinisan dahil dito at palagi niyang hinuhugasan ang kanyang mukha at tinatakpan ang marka gamit ang makapal na make-up. Habang tumatagal, nauwi ito sa matinding obsesyon sa kalinisan. Kasabay nito ay nagsimula ring lumitaw ang kanyang kriminal na pag-uugali habang nasa middle school pa lamang siya. Minsan siyang nahuling nagnakaw ng computer parts sa paaralan at sa ibang pagkakataon naman,
Nahuli siyang nagnanakaw sa isang convenience store at sinaktan pa niya ang babaeng may-ari gamit ang isang bagay. Kalaunan, tuluyan siyang huminto sa pag-aaral sa high school at pagsapit ng panahong iyon ay maging ang kanyang sariling pamilya ay tila nawalan na rin ng pag-asa sa kanya. Pagtanda niya ay naklasify siya bilang isang taong may facial disability at tumatanggap ng basic financial assistance mula sa gobyerno. Namuhay siyang mag-isa sa isang inuupahang apartment at bihirang lumabas ng bahay. Bandang Mayo ng 2014, nagsimula siyang madalas pumunta sa mga establishment na may kaugnayan sa prostitusyon, kabilang ang mga massage parlor, office room, brothel at iba pang adult entertainment venues. Ngunit ayon sa investigasyon, mayroon siyang erectile dysfunction kaya nahihirapan siyang magkaroon ng normal na sexual activity. Kalaunan, lumipat siya sa paggamit ng mga anonymous chat application upang makakilala ng mga babae. Marami siyang nakilala roon, ngunit hindi pa rin nagbago ang kanyang sitwasyon. Sa pananaw ni Kim Jae-chon, patuloy siyang gumagastos ngunit hindi niya nakukuha ang gusto niyang kasiyahan. Unti-unti niyang sinisi ang mga babaeng sangkot sa prostitusyon para sa kanyang kondisyon. Nabuo sa kanyang isip ang baluktot na paniniwala na kung hindi siya mabibigyan ng gusto niya, hindi niya makita ang dahilan kung bakit niya pa ito babayaran. Dahil dito, nagpasya siyang kunin pabalik ang kanyang pera gamit ang dahas kapag hindi siya nasisiyan o kapag pakiramdam niya ay hindi siya nirerespeto ng babae. Ngunit upang magawa iyon, kailangan muna niyang mawalan ng kakayahang lumaban ang kanyang target. At ang paraang napili niya para rito ay chloroform. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa internet ay nadiskubre ni Kim Jae-chon na maaaring mawalan ng malay ang isang tao kapag nakalanghap ng chloroform. Ayon sa kanyang nabasa, kung sapat ang dami nito ay maaari itong magdulot ng tuluyang pagkawala ng ulirat. Ngunit sa mas mataas na dosage, maaari rin itong ikamatay ng isang tao kaya itinuturing itong lubhang mapanganib na kemikal. Sa kabila nito, madali niya itong nabili mula sa isang foreign website. Isa na namang halimbawa ng legal loophole na nagbigay daan upang maisagawan niya ang kanyang mga krimen. Naganap ang una niyang pag-atake noong 11 ng Marso 2015. Umalis siya ng bahay, dala ang chloroform, isang tela at lubid na gagamitin sana sa pagtali. Sa isang motel sa kanlurang bahagi ng Seoul, kumuha siya ng isang sex worker na tinukoy lamang bilang A. Ngunit dahil sa kanyang erectile dysfunction, muli siyang nabigong maisagawa ng maayos ang sexual act. Nang magreklamo ang babae, pakiramdam ni Kim ay hindi nito deserve na bayaran dahil para sa kanya ay binastos siya nito. Ilang sandali matapos lumabas ng banyo ang babae, bigla niya itong inatake. Idiniin niya sa mukha nito ang telang binasa ng chloroform habang sinasakal gamit ang isang kamay hanggang mawalan ito ng malay. Pagkatapos nito, tinangay niya ang 170,000 won na cash, 70,000 won na gift certificates at 2 smartphone bago tumakas mula sa motel. Sa kabutihang palad ay nagkamalay si A makalipas ang ilang sandali, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya kinaya ang matinding trauma at takot na dulot ng insidente at makalipas ng 2 buwan, noong Mayo, tuluyan niyang kinitil ang sariling buhay. 5 araw lamang matapos ang unang krimen ay muling umatake si Kim Jae-chon noong 16 ng Marso sa isang motel sa Songbuk District, Seoul. Sa pagkakataong ito, isa na namang sex worker na tinukoy bilang B ang kanyang naging target. Ginamit niya muli ang parehong paraan. Pinawalang malay ang biktima gamit ang chloroform bago tangkaing nakawan ito, ngunit may hindi inaasahang nangyari. Habang paalis siya dala ang 200,000 won ay biglang nagkamalay si B. Nabigla si Kim kaya muli niya itong sinakal at matapos ang magkasunod na pag-atake,
Inakala niyang wala na itong buhay, ngunit himalang nakaligtas pa rin ang babae. Pagkalipas ng 10 araw, noong ika-26 ng Marso, pumasok si Kim Ji-chun sa motel kasama si John Mina. Ito na ang kanyang ikatlong pag-atake. Pareho pa rin ang naging proseso na pinawalang malay muna niya ang biktima gamit ang chloroform bago sinakal. Ngunit hindi tulad ng mga naunang biktima. Hindi na nakaligtas si Mina at tuluyan siyang nasawi sa mismong lugar. Ngunit bakit nga ba naging iba ang naging resulta ng pagkakataong iyon? Ayon sa investigasyon, dahil mas mabilis na nagkamalay si B sa ikalawang insidente kaysa sa inaasahan ni Kim, nagpasiya siyang dagdagan ang dosage ng chloroform sa ikatlong pag-atake, ngunit ang naging problema, hindi isang ganap na adult si Mina, kundi isang teenager pa lamang. Mas mababa ang fatal dosage threshold ng kanyang katawan, kaya hindi niya nakayanan ang sabay na epekto ng matinding anesthesia at pagsakal. Mahalagang banggitin na matapos mamatay si Mina, maingat na nilinis ni Kim Ji-chun ang buong crime scene bago siya tumakas. Naniniwala ang mga eksperto na konektado ito sa dati niyang obsessive cleanliness disorder. Sa katunayan, habang iniimbestigahan siya ng mga otoridad ay napansin nilang paulit-ulit niyang hinuhugasan ang kanyang mga kamay. Sa kabuuan, 3 magkakasunod na pag-atake ang isinagawa ng suspect sa loob lamang ng 1 buwan. Ang insidenteng nagsimula bilang pagnanakaw ay nauwi sa pagpatay. Kapansin-pansin ang pagiging maingat ng suspect matapos ang krimen, kabilang ang 3 beses na pagpapalit ng taxi upang maiwasan ang pagtunton ng pulisya. Noong Setyembre ng 2015, nagsimula ang paglilitis kung saan humingi ang prosekusyon ng habang buhay na pagkakakulong. Ngunit iginit ng korte na hindi umano planado ang pagpatay at layunin lamang ng akusado ang kontrol at dominasyon sa mga biktima. Kaya't ibinaba ang sentensya sa 30 taong pagkakakulong at 20 taong electronic monitoring. Umapela ang prosekusyon at kalaunan ay kinilala ng korte ang intensyong pumatay, kaya't itinaas ang hatol sa 40 taong pagkakakulong na may 20 taong monitoring. Kasabay nito, napatunayang nagkasala rin ang mga kasabwat na sina Che Jae-woo at Shin Woo-jin na sinintensyahan ng 6 at 4 na taong pagkakakulong. Sa kabuuan, ang kaso ay naglantad ng serye ng sistematikong pagkabigo mula sa pamilya, paaralan at mga institusyon hanggang sa mga kriminal na grupong nagsamantala sa biktima na sama-samang nagbunsod sa trahedyang sinapit ni Mina na maaaring naiwasan kung naagapan ng maayos.